on. So guys, in thanking God, we have to be hopeful. So yes, napakabigat ng topic. Tomorrow, nung araw, pag naka 3rd, 4th, 5th hearing na kami sa Blue Ribbon, kumukulo pa rin ang dugo mo sa gumawa ng karumal-dumal, pero nagkakaroon ka ng peace na may mangyayari. Alam ko po, sa marami nating kababayan ngayon, not only because paulit-ulit, pero pag nauulit, lalong sumasama, di ba? So kumbaga kung dati sa 100% nagnakaw ng 20, nagnakaw ng 30%, tapos ginost, pero ngayon nung araw yung 100% is 10 million, naging 50, ngayon billion na, and then it happened right under our nose, di ba? Pero marami po ang hindi nagkulang na mag-warn. Marami po, napakarami. Kung matatandaan nyo po noong 2019 naging speaker ako, yun po yung relatively in the last I think 10 years, yung pinakamababa yung flood control, in-announce ko doon na no parking, basta't yung iba't ibang racket sa budget, pinagbawal at binantayan. No? And then, naulit na naman, then ngayon mas grabe na naman, and then depende din sa players yon, hindi lang sa naglagay ng pondo, dun sa ghost, di ba? But what I was saying is that whether it's Joel Villanueva na narinig ko talaga mismo sa kanya noong 2016, 2017 na comprehensive flood control para sa Bulacan because nga since kailan ba yun? 2009 or 2010, 2008, 'di ba nung bumaha talaga. Yun po yung sinasabi kong may mga kulang din sa ginawang dam na flood control bukod sa irrigation kulang din, panay pang kuryente lang halos yung ginawa. Or whether it was in 2022 na ilan kami, 2023 mas lalong marami na, but in 2022 pinoint out natin na first time na parang 25 to 30% ng budget flood control na. Pwera pa yung maintenance, no? That's a different usapan. What's my point there? Self-governance, but let's also listen to each other. So, sa galit natin, dapat may mangyari. Pero kung magagalit lang tayo sa iba, hindi tayo magagalit sa sarili natin. Meaning, parang kung yung mga taga Mindanao, galit sa mga taga Luzon, galit sa mga Bisaya. Pagka yung mga liberal ay galit sa mga Duterte galit sa mga Marcos, yung mga Marcos galit dun sa ganito, etc. Kailangan magalit din sa atin sarili kasi nga yung failure na nangyayari is a failure of self-governance sa atin lahat. So meron pong Greek philosophers, Grotius po, na i-paraphrase ko lang, ang sinabi niya kasi, you cannot rule an empire unless you can rule a kingdom, di ba? Or you cannot rule a kingdom without ruling provinces. Or you cannot rule a province without ruling cities. You cannot rule a city without ruling your own tribe. You cannot rule your own tribe without ruling your family. And you cannot rule your family unless you can rule yourself. Di ba? So kung sasabihin nyo halimbawa, eto ang threat sa atin health, illegal drugs, vape at sigarilyo, excessive drinking, online gaming, addictions, lahat yan. Pero lahat yan ginagawa mo. Kung lahat katulad mo na yun din ang ginagawa, wag mong ibintang sa gobyerno. So in this case kasi nung massive corruption, of course, iilan lang gumagawa niyan. I mean, iilan compared to 110 million Filipinos. And nasa gobyerno, nasa business. Business meaning contractor. So we're probably talking at the very least below 5,000 people. So we will not blame the 100 other million. But in terms of values, in terms of self-control, in terms of ano ba attitude natin sa cheating, stealing, lying. Pag nung nasa grade school, high school tayo, okay bang mandaya kung konti at walang nakatingin? Pag may mga plagiarism ba, parang maliit lang naman yan aregloin na natin, kawawa naman yung bata, kawawa naman yung teacher. Kapag malaking issue kasi yung cheating, for example, pareho kayong running for honors at magiging valedictorian ka, so magagalit yung salutatorian. But in general, galit ba tayo pagka may cheating? Di ba? Ganun din sa stealing, di ba? Pagka pare-pareho naman tayong 9 to 5, pero dumating tayo ng 9:30, pwede bang, kung hindi pa digital o makina, pwede bang sabihin sa gwardiya, 9 tayo dumating? Or naalala ko po, na-experience ko talaga yon nung nagpa-part-time job pa ako nung nasa college. Papasok ng 8:30, magsa-sign in, wala pa yung boss, lalabas, magbre-breakfast muna,
babalik. So, konting daya, 30 minutes, 45 minutes, pero bayad yon, di ba? Or, naalala ko po, sinabi to ni dating Secretary Angie Reyes sa interview, nagulat ako, kasi usually pag in-interview, tinatanong, Sir, kayo ba, nakapagnakaw kayo? Madalas, 99.9%. Hindi corrupt, hindi nagnakaw. Sabi niya, hirap naman sabihin yon. So, nagulat yung host, sabi sa kanya, bakit naman, sir? Sabi niya, iuwi ko lang yung ballpen na dapat sa opisina, hindi ba nakaw na yan? Paperclip, inuwi ko yung papeles, okay lang, babasahin ko, pero naiwan ko yung paperclip sa bahay, sinoli ko, hindi ba nakaw na yan? Tama nga naman, di ba? So kung may panggasolina ka for work, pero medyo nag-detour ka, pumunta ka ng butika para bumili ng gamot para sa wife mo, theoretically, yung gasolina na yun, dapat bayaran mo. So, dun po pumapasok talaga yung self-governance. Yes, kailangan natin ayusin yung gobyerno, kailangan matindi yung ombudsman, matindi yung sandigan bayan, matindi batas natin, kailangan strengthen natin yung fourth estate, di ba? Media. Hindi lang yung traditional tri-media, pati yung mga nag-investigative, pati yung mga social media, di ba? Lahat yun, dapat i-strengthen, dapat yun, wala ring corruption. Pero again, babalik tayo dun sa self-governance. Kung 90% of us, 85%, 99%, 80%, 75% ginogovern ng maayos ang sarili, mas madali habulin ng gobyerno yung ibang hindi gumagawa ng kalokohan. So sabi nyo, Kuya Alan, sabi mo naman kanina, baka 5,000 tao lang pinag-uusapan natin dyan sa flood control DPWH. Oo, pero sinasabi ba natin na walang nakawan sa BIR? Sabi ba natin walang nakawan sa Kongreso, sa Senado? Sinasabi ba natin walang nakawan sa Customs? Sinasabi ba natin pag nag-a-apply ng permit, walang nakawan? O, for example, hindi lang naman po cost ng baha is yung flood control projects na dinaya. 'Di ba yung building permit sa Limbawa, marami pong nakakagawa ng bahay doon sa hindi dapat gumawa ng bahay. Marami din pong subdivision, kung titignan mo yung plano ng buong Metro Manila, na dati po yun ay creek, o yun po ay river, o yun po ay may easement, pero hindi ginawa. 'Di ba? So, I mean, hindi lang hindi ginawa, tinakpan yung creek o nilagyan ng lupa. Naalala ko po, may media man before, no? Na on a very, very, I think number 1 yung radio station na yun nung araw. Tapos, very religious, tapos grabe din umupak. Pero yung pala, kaya bumabaha dun sa kalang barangay, tinambakan at dun siya gumawa ng bahay. Pero kung papakinggan mo, siya talaga yung bumabanat, di ba? At binabanat niya ibang mga klase ng corruption. Pero wala pang issue nun sa flood control. This was siguro, tagal na. So siguro mga 2009, so 16 years ago, di ba? So marami pong ganun. May napapanood po akong media ngayon. Grabe, banatan yung kapwa media at binabanatan sa pera. Pero nung bata siya, PR talaga. I mean, huling-huli namin na kumakampi sa politiko pagka kinakargahan. So, it's so easy to blame others. Don't get me wrong. Pag may mali, we should point it out. Kung may nagkamali, we should correct that. Pagka-corruption, we should address it. But what I'm saying is that if you want na may araw na mas mahusay pa sistema natin sa Singapore at Japan, for example, kailangan po, hindi lang yung sistema ayusin, hindi lang sarili, yung values, pero kailangan po yung concept, yung value, yung character of self-governance, matutunan natin. Tomorrow, medyo sabay-sabay this week, no? So, guys, let's keep ourselves updated, knowledge. Let's try to understand the situation muna. Yung tamang channeling ng galit. Tama magalit, pero kailangan righteous na galit. At kailangan productive. Diba? Hindi expose tayo ng problema, pero kailangan we start talking about solutions. Idealistic but pragmatic solution. So, hindi katanggap-tanggap sa wala, talagang nanakawin niya, wala nang pag-asa yan. Mali po yun. Pero hindi rin po practical yung sabihin mo lang, tanggalin lahat ng magnanakaw. Paano kung hindi maubos yung magnanakaw? Kailangan may sistema din. At part ng sistema din, yung core values. And we have to have that core value. I'm tempted to say discipline, but it's not only discipline. Yung self-governance is much, much more than discipline, di ba? So for example halimbawa mataas ang blood sugar ko, kadisiplina ako, 1 week, hindi ako nagra-rice masyado, hindi ako masyadong nagke-cake, yung aking kape, kung magkape man ako, walang asukal, that's discipline, di ba? Pero yung self-governance is, aside from dapat hindi na ako umabot na tumaas yung sugar, kasi nga wala akong disiplina before noon, but yung self-governance is,
Sandali, cholesterol ko habang maganda pa. Papacheck up ba ako ng husto? Pagka kumain ako, chinecheck ko ba kung talagang mas hiyang ako at mas dapat isda? Balance ba yung diet, di ba? So self-governance is much more than just temporary discipline. No? It becomes part of our character, and it's also, how do I put it, a manifestation, a physical act of our core values. So ask yourself, how do you manifest, paano yung application sa buhay mo ng self-governance? Saan parte ng buhay mo na grabe yung self-governance? At saan parte ng buhay mo na kailangan may external forces pa? So, sa mga mister, kailangan pa ba kayo sabihan ng misis na huwag titingin sa iba? Kailangan pa ba kayo pagbawalan na makipag-usap dapat sa mga hindi ka usapin? Kailangan pa ba tayo sabihin huwag i-text yan kasi may crush sa'yo yan? O kusa na natin gagawin kasi self-governance yon. So yung self-governance, ikaw na mismo. Yung iba kasi nag-govern kasi nga may penalty or takot sa iba. Di ba? So mahabang usapan pa huto. Total third day